Good morning. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 04 November 2024. Nandito tayo sa aklat ng Lucas chapter 11. Itinuro ni Jesus ang tamang pananalangin. Lucas chapter 11 verse 1. Pakisabayan ako ng basa guys nang pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Lucas chapter 11, itinuro ni Jesus ang tamang pananalangin. Lucas chapter 11 verse 1, minsan nanalangin si Jesus sa isang lugar nang siya matapos sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan nga po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Verse 2, sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan, naway maghari ka sa amin. Verse 3, bigyan mo kami ng aming kakainin sa araw-araw. Verse 4, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso. Verse 5, sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay nating isang hating gabi, isa sa inyo'y nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap, Kaibigan, bigyan mo na ako ng 3 tinapay. Verse 6, dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. Verse 7, at ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo na akong gambalain, nakatangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng iyong kailangan. Verse 8, sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Verse 9, kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Verse 10, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Lucas chapter 11 verse 11, kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Verse 12, bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya humihingi ng itlog? Verse 13, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit, ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya. Pinagbintangang si Jesus ay mula kay Beelzebul. Lucas chapter 11 verse 14, minsan pinalayas ni Jesus ang isang demonyo mula sa isang lalaking pipi. Nang makapagsalita ito, ang mga tao ay humanga kay Jesus. Verse 15, subalit sinabi naman ng ilan sa mga naroon, nakapagpalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. Verse 16, may ilan namang sa pagnanais na siya subukin patuloy na humihiling na magpakita siya ng isang himalang mula sa langit. Ulitin ko yung verse 16 guys. Lucas chapter 11 verse 16. May ilan namang sa pagnanais na siya subukin patuloy na humihiling na magpakita siya ng isang himalang mula sa langit. Yung mga ganyang tao guys, kulang yan sa pananampalataya. Need pa talaga ng miracle. Okay, Lucas chapter 11 verse 17. At dahil alam ni Jesus ang kanilang iniisip, sinabi niya sa kanila, ang kahariang nahati sa magkakalabang pangkat ay babagsak at ang sambahayang nag-aaway-away ay mawawasak. Verse 18, kung may mga pangkat sa kaharian ni Satanas na naglalaban-laban, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul. Verse 19, kung sa kapangyarihan ni Beelzebul ako nagpapalayas ng mga demonyo, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Sila na rin ang magpapatunay na mali kayo. Verse 20, nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos, at ito'y nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Verse 21, kapag ang isang taong malakas ay nagbabantay sa kanyang bahay na dala
ang kanyang mga sandata, ligtas ang kanyang mga ari-arian. Verse 22, ngunit kung salakayin siya ng isang taong higit na malakas kaysa kanya, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi nito ang mga inagaw na ari-arian. Verse 23, ang hindi ko kakampi ay kalaban ko at ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat. Ang pagbabalik ng masamang espiritu, Lucas chapter 11 verse 24, kapag umalis sa tao ang isang masamang espiritu, nagpapagala-gala ito sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpahingahan. Naghahanap ng mapagpapahingahan. Kapag wala siyang makita, sasabihin niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Verse 25, sa pagbabalik niya ay matatagpuan niyang malinis at maayos ang bahay. Verse 26, kaya't lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong mas masasama kaysa kanya. Papasok sila at maninirahan doon, kaya't mas masama pa kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang tunay na mapalad. Lucas chapter 11 verse 27, habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan, mapalad ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo. Verse 28, ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Si Jesus ang palatandaang mula sa langit. Lucas chapter 11 verse 29, nang dumagsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng mga tao. Sa panahong ito, naghahanap sila ng palatandaang mula sa langit, subalit walang palatandaang ipapakita sa kanila maliban sa nangyari kay Jonas. Verse 30, kung paanong si Jonas ay naging isang palatandaan sa mga taga Ninive, gayon din naman ang anak ng tao ay magiging isang palatandaan sa lahing ito. Verse 31, sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang reyna ng Sheba laban sa lahing ito, sapagkat naglalakbay siya mula pa sa dulo ng daigdig upang mapakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit ang naririto ngayon ay higit na dakila kaysa kay Solomon. Verse 32, sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang mga taga Ninive laban sa lahing ito, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Pakinggan ninyo, lalong dakila kay Jonas ang naririto ngayon. Ang ilaw ng katawan, Lucas chapter 11 verse 33, walang nagsisindi ng ilaw upang itago lamang iyon o kaya ilagay sa ilalim ng malaking takalan. Inilalagay ang ilaw sa talagang patungan upang matanglawan ang mga pumapasok sa bahay. Verse 34, ang iyong mata ang ilawan ng iyong katawan. Kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buong mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, ang buong mong katawan ay mapupuno ng kadiliman. Verse 35, kaya't mag-ingat ka, baka ang liwanag na inaakala mong nasa iyo ay kadiliman pala. Verse 36, kung nasa liwanag ang buong mong katawan at walang bahaging nasa dilim, magliliwanag itong parang isang ilawan na tumatanglaw sa iyo. Okay guys, nandito na tayo sa aklat ng Lucas chapter 11 verse 37. Tinulisan ni Jesus ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariseo. Lucas chapter 11 verse 37, pagkatapos magsalita si Jesus ay inanyayahan ng isang pariseo upang kumain sa bahay niya. Nagpaunlak si Jesus at dumulog sa hapag. Verse 38, nagulat ng pariseo nang makita niyang si Jesus ay hindi muna naghugas ng kamay. Verse 39, sinabi sa kanya ng Panginoon, kayong mga pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng paso at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo ay punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Verse 40, mga hangal, hindi ba't ang lumikha ng nasa labas ang siya ring lumikha ng nasa loob? Verse 41, ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang laman ng inyong mga baso at pinggan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Verse 42, kahabag-habag kayong mga pariseo, ibinibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng yerba buena, ruda at iba pang halamang panimpla sa pagkain, ngunit
kinakaligtaan naman ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Tamang gawin ninyo ang una, ngunit hindi ninyo dapat kaligtaan ang ikalawa. Verse 43, kahabag-habag kayong mga Pariseo, mahihilig kayo sa mga upuang pandangal sa mga sinagoga at ibig ninyong pagpupugayan kayo sa mga palengke. Verse 44, kahabag-habag kayo sapagkat para kayong mga libingang walang tanda kaya tinutuntungan ng mga tao nang hindi nila namamalayan. Verse 45, sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautosang Hudyo, Guro, sa sinabi ninyong iyan, pati kami kinukutya ninyo. Verse 46, sinagot naman siya ni Jesus, kahabag-habag din kayo, mga dalubhasa sa kautusan, pinagpapasa ninyo ng mabibigat na dalahin ang mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw ninyong igalaw upang matulungan sila. Verse 47, kahabag-habag kayo, ipinagpapatayo kayo paninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinatay ng inyong mga ninuno. Verse 48, sa gayon, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa ginawa ng inyong mga ninuno sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingan ng mga ito. Verse 49, dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol, ang ilan ay papatayin nila at ang iba na may uusigin. Verse 50, sa gayon, pananagutan ninyong mga nabubuhay sa panahong ito ang pagpatay sa lahat ng mga propetang pinatay mula ng likhain ang daigdig. Verse 51, magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambana at ng templo. Oo, sinasabi ko sa inyo, kayong mga nabubuhay sa panahong ito, mananagot kayo sa kanilang pagkamatay. Lucas chapter 11 verse 52, kahabag-habag kayo mga dalubhasa sa kautusan sapagkat ipinagkakait ninyo ang susi ng kaalaman. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga ibang nais pumasok. Lucas chapter 11 verse 53, pagkaalis ni Jesus sa lugar na iyon, nagsimula na siyang tuligsain ng mga tagapagturo ng kautusan at Pariseo. Malimit nilang tanungin siya tungkol sa maraming bagay. Verse 54, Lucas chapter 11 verse 54, upang masilo siya sa pamamagitan ng kanyang pananalita. Bukas na itong chapter 12 guys. Babala laban sa pagkukunwari. Bye everyone. God bless.